ka ba or how do you get, kasi we know you, napaka-intense mong actor, you're coming from it's okay to not be okay, ang intense, parang everyday may intense scene, sa Midnight by ang intense, dito sa Love is Never Gone, dulo ng episode 4, ang intense at confrontation ni Ivana. So, may technique ba or how do you actually get out of the character? May technique ba or paano papagpagin yung character every after taping day or every... Nung una nahirapan akong mag-switch off after ng scene. Kasi bago pa lang sa akin yung pakiramdam na umaarte and like really doing the scene, like really feeling the emotion. Bago pa lang sa akin yan eh. Kaya kumbaga parang sinusulit ko, kumbaga nilalasap ko yung emotion para masanay. But right now, pag gumagawa ko ng mga scene after scene, mabilis ako nakapag-switch off naman ako right away. Hindi ko lang alam bakit yung mga role talaga na pupunta sa akin, mga magagalitin, iyakin, medyo mahirap na rin kasi. Oh, Gabi, past 2 episodes nga ng Love is Never Gone. Masiyahin nung ako, wala akong problema ang tao. Mukha lang meron. Parang, kasi especially si Teo galit na galit eh. Oo, ang hirap. Yan yung pinakamahirap for me, yung galit. Kasi hindi ko alam kung saan uhugutin. Kasi parang mapagpatawad kasi ako na tao eh. So, ang hirap sa akin magalit. For example, yung meet, greet, and buy, yung sinabi ni Piolo, ang hirap gawin nung scene yun. Parang 3 oras bago ako nakaiyak or bago ko naramdaman yung tamang emosyon for that. Yeah. Hirap. So, last question na sis, nandito na tayo kay Teo. So, lahat naman ng mga roles halos na ginagawang pa mo, nagmamarka ka talaga eh. So, what do you think is something about Teo na nagmarka siya sa'yo at magmamarka siya sa viewers? Ano yung something about him na you're making run? And congrats, George. I think nag-mark sa akin kay Tedan yung pagmamahal niya kay Hana. Kasi parang may mga times nga sa taping na parang tinatanong ko na yung sila, like yung prod. Talaga ba, after niyang gawin yun, mamahalin ko pa ba talaga siya? Yes, kini-question ko na rin yung sarili kong character nung time na yan. But I think yun yung believe ako sa kanya, saludo ako sa kanya, yung pagmamahal niya kay Yana. Kasi parang kahit na ilang beses na siyang pinagtaguhan ng secrets, and then nagsinungaling, and then ang dami na yung pamilya niya. Mahal niya pa rin si Yana. Yeah, si Jem. Yeah. So yun. So, Or si Jem. Kasi maraming pangalan siya din eh. So, abangan natin yan. So, sino ba talaga siya? Oh, yeah. Anyway, congrats, George. Thank you. Thank you, friends. Thank you so much, Sir Franz. Ngayon naman, let's call on Miss Pauline Pascual. Hi, Joshua. Hello. Congratulations. Okay, so my question is, since 12 years ka na in the industry, so when was the last time you sat down and count your blessings? Today? Yes, I mean today, kita ko naman, like, nakita ko yung, si Ate Tess kasi, gumawa pa ng video, nakita ko tuloy yung mga blessings na dumating sa akin. Today! Yeah, and then may time ako like nasa Labo kami, nag-camp kami noon. Ang tahimik lang, so pag kami parang tahimik na lugar, nakakapag-isip-isip ka, so parang naisip mo na, dahil mo na narating mo, and dami mo ng blessings na natanggap, ang dami mo ng taong napasaya, yung mga ganun. Yeah. Since sabi mo nga, malayo din narating mo, so what's your biggest mantra ngayon as an actor for the past 12 years? Mantra. Yeah, like, as an actor. Wala eh. Ano ba yung mga mantras? YOLO? Wala eh. Wala specific eh. So, you're speaking. Ganun naman. Thank you po. Thank you po, Miss Pauline. Okay, next up. Prayers na lang. Puro prayers po ako eh. Prayers of man. From Certified Kapamilya. Go ahead po. Hi Josh, good afternoon. Hello po. Something like that.
You have a Yes. reputation as an avid watch collector. Which timepiece or which anong watch holds the most significance for you? I saw your watch collection. Oh, really? Thank you. I think yung first watch ko na lang. Yeah, kasi as a collector, yun yung una kong nabili sa EP. So, at least di ako gumastos ng mahal, di ba? And then, yun din yung first time ko na pumasok sa pagiging watch collector. Kaya, yeah, I think my first watch talaga kasi yun yung dahilan kung bakit bumili ako ng iba pang mga relos eh. Kala mo naman daming kamay. And my last question is, audiences are loving Love is Never Gone, a primetime video, especially your chemistry with Ivana. And alam naman ng lahat na crush ka niya. Happy crush. Loko lang kayo yun. Yeah, so the chemistry is very obvious on screen. So, ano yung secret behind that connection? Bakit kayo nag-click? Tulad ng sabi ko sa mga interviews, I think yun yung kailangan talaga open kayo parehas. Kailangan, hindi yung parang work is work. I think dapat open ka gawin yung project, open kang makipagtrabaho dun sa co-actor mo, and then, just papasok ka ng set ng like, you're open lang din talaga. Diba? Kasi iba yung impact nun kapag bukas yung puso mo gawin yung isang bagay. Yeah. Kaysa napipilitan ka gawin para sa pera, para sa fame, ang hirap naman nun. So, yeah. And alam ko, Libra ka, right? Yes! Libra din ako. Libra ka rin? Oh. Totoo bang indecisive tayo Yes. sa lahat ng mga Yes, pero ngayon, tinatry ko muna siyang pag-isipan ng 100 na beses para, di ba? Dati kasi parang pag may nagustuhan ako, kunin ko to. Kunin ko to. Ganun eh, tapos parang, kasi eventually ma-realize na wala nang mabalik ko, tapos biglang tatanggalin mo na naman sa sarili mo, di ba? So parang, ngayon pinag-iisipan ko na yung mga decision ko. Thank you. Yeah. Diba? Hi there. Hyper. Always hyper, Diba? Libra, October? 7. October 7, Libra pala siya. Perfect. Okay. Thank you so much, Certified Kapamilya. Ito naman, Miss Jamie Ortega from Soundcheck Manila has a question. Ano po? Hi Joshua. So, Hello. first time kita ma-meet pala. Talaga po? Yes, and makita in person. So, wow, thank you. Been following your projects. For this one naman yung current mo with Ivana, may pagkaano siya ng action trailer type. So, parang, how were you able to prepare for that? And parang moving forward ba, would you prefer to do something more na may pagka-action or yung mga dati mong projects na talagang very more on drama lang talaga, pure drama. So, anong mas comfortable ka or mas gusto mong gawin moving forward? Moving forward, gusto ko palagi na-challenge ako sa mga roles eh. Dito kasi sa Love is Never Gone, challenge ako dito dahil action siya. So, ang daming hinihingi physically dapat okay kaya, di ba? Gusto ko lang na-challenge ako every role na ginagampanan ko. I think yun na yun. And then dapat meaningful ba? Dapat maraming makaka-relate. Dapat ganun eh, something new. Yeah. And the second question, out of all your roles, who is closest to who you really are in real life? Out of all the roles you've portrayed? In the past or in the present? In the future pa din. Hindi yun. Okay na siya, hirap po, sorry. Yeah, oo. Pero napaisip mo, pwedeng half eh. Parang pinaghalo eh. Pinaghalong
Patrick ng It's Okay to Not Be Okay na Wancho. Yeah, I think pinaghalong Patrick ng It's Okay to Not Be Okay at Wancho na Unhappy for You. Ayan. Thank you. Thank you po. Salamat Thank po. you so much, Miss Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Yes, I think meron pa tayo. Yes. Sir John Bueno, Kamagka. Hi. Hello. In addition lang dun sa question ko kanina about TikTok, Yes. well, medyo different lang yung content. I watched, of course, the project that you have in time. But seeing you doing a love scene was probably something that you didn't expect that you'd do in the first day, right? Did you do it on the first day? No. Hindi naman first day. Nakapag-shoot na kami sa Morocco nito, naka-uwi na rin kami ng Pilipinas. So, dito na dun sa Philippines ginawa yung love scene. Okay. Yeah. That's something that not many people actually see you do. But while doing that, what was on your mind, and can you tell us what was the experience having, Ivana also doing that with you? I'm sorry. Ano tumatakbo sa isip ko while doing the scene? Yes. Na ako si Teo. Kasi every love scene naman may pinagagalingan eh. And yung scene na ginawa namin bago mag-love scene, mahaba siya talaga eh. As maikli lang siya pinalabas sa Prime. Pero I think makikita natin yun soon. O para ba ako sabihin? Basta sa Prime. Yun yung nagugustuhan ko. Yung unang scene, yung pinanggalingan bago mag-love scene. So, hindi naman siya awkward. So, as Teo, of course, wala namang tumatakbong ibang sa isipan ko. Hindi naman, hindi naman, kasi parang, ang dami ka na rin love scene ginawa eh. But how did that fare to you? I mean, if you could rank that within that, there's so many scenes that you've done, something like that. How would you rank that? Rank? Yeah. Parang hindi ko i-rank yung magkakaiba kasi sila nang hinihingi eh. Yeah. Kasi like, it's unhappy, gusto nila mas maanghang, mas rough, mas ganun eh. And dito naman sa Love is Never Gone, passionate eh, yung hinihingi eh. So, That's what you do. yes, of course. Kailangan makita sa camera yun. Yeah. Rachel, also, sometimes pinagpapantasyahan ikaw, pinagpapantasyahan din si Ivana. But Yeah. do you now understand why Ivana is also Pinagbabanta siya. Ako naman, napakaganda babae ni Ivana. Hindi lang siya basta maganda, napakabait niya, napakamatulungin niya, grabe yung mga tinutulungan niya, no? Sabi ko nga, bigyan mo naman ako ng lupa. Sana all na lang talaga yun, no? Dami daw yung buildings, sabi ko, bigyan mo naman sa building ng paupan, no? Would that be something that you'd want to do in the future? Like, do social media as well, so that you can also connect with people and help others too. Nasa social media rin naman ako ngayon. Yes, Kaya it's just that hindi ako ganun. Everyday, Like, yeah. like hindi vlogging, but at least posting at updates. And yung tulong naman sa mga tao, kahit pwede mo naman gawin yan kahit na hindi ka nasa social media. Yeah. Pwede kang tumulong sa iba't ibang paraan. Daming organizations ngayon na pwede mong tulungan. So, yeah. Thank you so much, Joshua. Thank you so much, Sir John Bueno of Kamagkao. Okay, Thank you. we have one more. Yes? Okay, last question from Miss Janice. Hi Joshua. Ayan, recently kasi nag-trend ka dahil dun sa fake news na photo mo na lumabas sa show ng Whiskey. Ano naging reaction mo doon, Joshua? Diyos ko.
At least hindi na ako fake, di ba? Actually, bago mag-trend yun, nakita ko na yun. Kasi parang, nag-search kasi ako sa Twitter yung name ko. And then, minimake-upan ako ni Ryan. Tapos pinakita ko sa team ko, tingnan niyo itong mga AI na to. Alam mo yung katawan ko dito, mga payatot na ano. Reaction? I don't know, man. Sobrang, ang dami ng ano ngayon na AI sa internet. Hindi na siya makontrol ba? And I'm pretty sure hindi lang ako yung makaka-experience niya sa napakaraming taon na dadaan. So, Nagpanik ka ba doon, Joshua? hindi naman kasi alam ko naman hindi katawan talaga yun. Hindi baka may mga gusto kasing maniwala, di ba? Sobrang... ako yun. Oo. Kailangan ko mag-post ng gano'n na totoo talaga. Para matakluban yung fake AI body ko. So, gaano ka-comfortable showing your skin? Kasi dito sa love scene yun ni Ivana, di ba? Nagpakita ka naman kahit pa paano yung topless mo. Kung sakaling i-require ka ng mga medyo mas sexy pa doon, like siguro side ng butt, or di ba, mga ganon. Kasi may mga love scenes, di ba, na may mga ganon. Gaano ka-comfortable? Actually, hindi ako comfortable at all doing love scene. Like, showing my body, hindi ako comfortable sa camera. Pero, yun doon nagagaling yung pagiging actor mo. Not comfortable talaga. I mean, showing your body, ang hirap nun Like, di ko nga may... Every time na may love scene akong, kinakausap ko yung mga cameraman namin. Sabihin ko, iwasan mo yung chat ko. Yung shot mo dito lang banda. Kasi gagawin niya, kahit pinapababa, narinig ko si Derek ibaba mo pa yung camera, yung angle mo, baba mo pa! Hindi niya binababa, talagang matibay siya. Sabi ko si Joshua So pag gano'n naman, nadadaan mo, kausapin mo lang yung mga boys natin. Di ba? So, mas pinakikinggan ka naman ni Derek para pinibibigay niya yung Hindi mabait si Derek sa amin. Like, inaalalayan niya kami ng maayos. Like, ina-assist niya kami every move naman na ginagawa namin. Directed naman lahat yun. Hindi naman parang kusa lang gumagalaw yung mga kamay namin at mga labi namin. Directed naman lahat yan. Yeah. Yung isang question ko na lang, Joshua, kasi isa ka talaga sa mga pinakamagagaling na actor ngayon. Thank you. Kaya nagulat ako na sinabi mo kaninang parang hindi ka makaiyak dun sa scene ni Piolo na almost 3 hours ka mo, nagnabot. Nangyayari kasi talaga po yun. I mean, kahit na gaano ka pa katagal sa industriya. May time na may mauubusan ka rin talaga ng iiyak. Kasi hindi mo rin alam kung saan mo uhugutin Iba-iba rin kasi yung proseso ng mga actors May mga actors na galis lang talaga umiyak, pero hindi nila nararamdaman. Iba rin naman yung iiyak ka pero nararamdaman mo rin. So, kaya ako nahihirapan. Kasi movie to Kumbaga, for the books to, pwede to makita ng mga kaapu-apuhan ko So, yun na doon nagagaling yung pressure ko na kailangan umiyak ako ng nararamdaman ko para maramdaman din ng mga tao. So, kasi ang hirap na kung iiyak ka lang tapos tumutulo-tulo lang siya tapos hindi mo naman nararamdaman din. Kaya mahirap din. Pero saan nagagaling yung motivation mo kapag may mga crying scenes ka? Kasi nga, parang ang lalim ng hugot mo kapag umiiyak ka. Nung nagsisimula ako siguro 8 years, 7 years ko sa industriya. Techniques, of course, kailangan mong mag-workshops and napakarami ng acting technique sa buong mundo. But right now, techniques and personal life, yung buong 8 years. And usually, 80% doon mas personal life. Kasi iba rin talaga kapag humuhugot ka sa totoong buhay. Natatapos mo na mabilis yung eksena. Pero ngayon, hindi ko na siya magawa kasi parang kung kukuha ka pa sa personal na buhay mo, parang dinududod mo yung sugat ng paulit-ulit. So kailangan mo rin alagaan yung nararamdaman mo. Kaya ngayon yung proseso ko ginagawa sa character na. So gumagawa ko ng character talaga. Like yung si Teo. Paano ba maglakad si Teo? Diba? Ilan taon na ba talaga si Teo? Doon lahat magagaling. And then ibibigay naman ng storya yung background ng character mo.
And then, dun ka uhugot sa emosyon na yan. Yeah. Okay, last na lang. Yung mga ginawa niyo sa Morocco ni Ivana, nung natanong kita sa last screening niyo ng movie, na sabi mo nga nakilala mo na si Ivana ng bonggang-bongga dun sa Morocco. Pero yung tinuloy niyo yung mga taping dito sa Manila, meron ka pa bang mga natuklasan kay Ivana na hindi mo nakita doon sa Morocco? Kung nakilala ko na siya sa Morocco, mas nakilala ko pa siya sa Pilipinas. Mas ramdam ko yung pagbaba ng wall ni Ivana nung Manila Light na namin. Actually, kasi may time before na nung lock-in kami, nagstay kami sa isang bahay lahat. Ako, si Jane, si Ivana, sa isang B&B, tapos magkakasama lang kami. Basta nakilala ko siya doon. And kung na-discover na iba, sabi na lang yan. I will share. Hindi, ang damot. Na-discover, kasi parang bukas na libro din kasi talaga yung buhay ni Ivana eh, di ba? So parang, alam mo na mabuting tao talaga siya. Yeah. And kung meron man ako na-discover ni Ivana, I think it's private na lang yun. Sa amin na lang din talaga yun. Kasi syempre, ayaw mo lang baka mamaya, ayaw ko na sa akin pa manggaling. Sa kanya, siya na lang din talaga, di ba? Privacy niya yan eh. Yeah. Tsaka storya niya yan. Sige, thank you, Joshua. Thank you you po. so much, Miss Janice. And that concludes our quick Q&A with our friends from the media. Salamat Okay. po. Salamat, Ito, Joanna. last 3 questions Okay, with Joshua. yeah. Hindi, fast talk lang to, pang Okay, light okay. Okay, number 1, favorite role ni Joshua ever sa 12 years? Meet, greet, and buy. Okay, meet, greet, and buy. Number 2, meron ka bang role na hindi mo in-accept dahil busy sa schedule? Wala. Wala pa? Wala. Marami pala, no? Oo. Kaya lang kasi usually, siya eh, outside. Okay. Work outside. So, movie outside, Yes. EBS. Okay, and last but not the least, nakakapag-computer games pa rin ba si Joshua Garcia? Yes, of course. Yes, Dota? And then, I loved it. Perfect! Palakpakan po natin Joshua Garcia! thank you.